At sa lahat, ayan. Shoutout po sa inyo. Alright. Seraphor's family, shoutout sa inyo. Okay, tayo, ito, umpisa na natin dito kay Attorney Claire. Yung sabi niya dito, naku po, former Duterte, hindi totoong ulyanin. Matalas pa, acting lang kasi. Agin-agin. Matalas pa talaga. O, sige. Pakinggan natin si Attorney, bilisan lang natin. I wrote a love song, but it don't hit that. Wait lang. Fast forward. Naku, magagalit sa iyo yan. Yung mabasahin. Tama ba? Korean ba to? Japanese? Yeah. Tapos bigyan ng bigay, sabi namin, ba't naman Holy Cross? Some way vlog. Sa lenga, then... Fast forward. Okay. Okay, here we go. Larga na po, Attorney. Japanese po yun, sabi ni Shiro Kansaki. Japanese pala. Tama, Japanese nga. Picture nyo, Google Translate nyo. Google Translate nyo. Oo, para maintindihan siya. English. Neng, vlogs. Okay? Dito tayo mga clear. Dito tayo. Pakinggan natin to, Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pero hindi raw dadalo ang dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pwede nga bang hindi dumalo ang dating Pangulo sa naturang pagdinig? Jiggy, wala pang desisyon ang ICC kung papayagan ito ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges sa liham na ipinadala ng dating Pangulo sa ICC Pre-Trial Chamber 1. Nanindigan siyang hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC para dinggin at titisin ang kanyang kaso. Dagdag pa niya, kinidnap umano siya sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na gumamit pa raw. Attorney! Nakaka-clear. Tignan nyo, Kinidnap. Ang sabi ni Kaufman, wala na. Hindi na makaalala. Hindi na makaalala. Ano daw? Ano tawag daw? Severe. Problema, yung kanilang aligasyon na too old, hindi na makaalala. Tandaan natin, magkasing edad lang sila ni Magkasing edad lang sila ni Vitaliano Aguirre. At tingnan nyo kung ano ang lakas ni attorney o dating secretary Vitaliano Aguirre. Kasing edad lang sila. Di ba? Class valedictorian nila si Vitaliano Aguirre. Kaklase rin nila sino? Si Bello III. Bello. Diba? Tapos siya ulyanin na. Tugad eh. Pero, mga clear. Yung pagiging cognitive, pagkakaroon niya daw, di umano ng severe cognitive impairment. Looks like a drama. Sinabi ng tatlong expert, hindi, he is fit for trial. Dineclare na po yun ng ICC Trial Chamber 1. So, ano ulit ito? Drama again? So, yun ang gustong palabasin ni Kaufman. Diba? Pero pupunta naman yung kamag-anak, dati Pangulo Duterte, malakas, nagdala kami, masaya. Nag-uusap sila tungkol sa love life, nag-uusap sila tungkol sa flood control projects. Diba? Tapos, makakalimutin na. Pero di niya nakalimutan yung mga naratibo ng DDS na kinidnap siya. Tignan nyo, anong meron depensa siya sa letter niya? Nawala si Attorney. Nagkamali ata siya ng pindot. Siya, nawala yung nawala yung ko. Nawala. Sorry, nawala. Shoutout sa mga bagong pasok. Okay? So, Like and subscribe. Diba, ang pinapalabas nila mga ulyanin, pero di niya nakalimutan gumawa ng intriga. Diba? Yung paring the same Duterte, eksperto sa paggawa ng intriga, eksperto sa paggawa ng Ebidensya. the same old Duterte. Tapos sasabihin sa drama nila na he's old, frail. Pero yung paninira sa Pangulo, nandun pa rin. Dire-diretso. Isinisisi si Pangulo yung naging kapalaran niya. When in fact, for the whole 2011 to 2019, diba? 2011 to 2019, wala pa sa buhay niya wala pa sa buhay niya si Pangulong Marcos Jr. Diba? Yung kanyang mga pinagagawa, lahat ng inamin niyang pagpatay, lahat ng paghahamon niya sa ICC,
At nung dalin siya doon, sinabi niya, di ba, he's ready for the warrant of arrest. Meron ako nito, nasa Hong Kong pa lang siya, mga ka-clear. Pinakita ko na sa inyo dati to. Sabi niya dito, wait lang Tapos, hindi na siya. Di ba sabi nga niya, Pangulo, kung gusto niya makipag-cooperate sa ICC, o di, nasa kanya yan. Meron siyang ganun meron siyang hamong ganun, mga ka-clear. Ito, pakikita ko Tapos, kidnap. Ang galing gumawa talaga ng kwento. Diba? Ayan, mga ka-clear. Philippine Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Okay lang yan. March 10, 2025. March 10 yan Alam niya magkakaroon ng warrant and March 11. at that time, he was willing to accept warrant of arrest. Tapos ngayon sabihin mo, kidnapping? Ano sabi niya dito? Nasa Hong Kong, mga ka-clear, di ba? Hong Kong, Manila. I used to say, if I hear AI one more time, I'm going to lose it. But Monday.com is super. Former Philippines President Rodrigo Duterte said in Hong Kong pa, that he was ready for possible arrest amid reports. The International Criminal Court was poised to issue warrant over his years-long war on drugs that killed thousands. Ready siya. So, Kaufman, or mga DDS, do not claim there's kidnapping. Mismo, kay dating Pangulong Duterte, siyang umamin na alam niyang magkakaroon ng warrant of arrest. And he was ready for that. The war on drugs was the signature campaign policy that swept Duterte to power in 2016 as maverick, crime-busting mayor who delivered on promises he made during vitriolic speeches to kill thousands of narcotic dealers. Diba? Meron pala ako dito. Ano yung news to? Yun itong news writers. Ito pa yung pangalan ko. Our law enforcement is ready to follow what our law dictates. If the warrant of arrest needs to be served because of a request from the Interpol, sinabi ko pala to. Diba? Diba? Ready siya. Ano yan? Ayan Ano yun? Okay? Sige. Basahin pa natin Assuming it's warrant, it is true. Why did I do it? For myself? For my family? For you and your children? And for our nation? Choose. Ano yung namatayan? Paano yung siya busa magnetic lifter? Para kanino yun? For you? For your children? Duterte told rally, justifying his brutal anti-narcotics campaign. If it is truly my fate in life, it's okay, I will accept it. They can arrest me, imprison me. Anong kidnapping doon? Tapos, ipapahid kay Pangulong Marcos Jr.? Itong kidnapping na to? Daw? Diba? What's my sin? I did everything in my time for peace and peaceful life for the Filipino people. Hindi yan totoo. Bakit? Sabi ni Mayor Magalong, nagkaroon ng patayan na hindi dapat nagkaroon ng patayan. So, hindi yan totoo. Hindi totoo yung sinasabi ni dati Pangulong Duterte, for our nation, no. Dinibang ka dyan ni Mayor Magalong. Sabi niya, nagagalit siya sa mga generals mo sa command conference dahil ang dami niyong pinapatay na hindi dapat patayin. May report siya. Sabi niya. So, definitely, dating Pangulong Duterte was totally, he is totally a liar. According to Magalong, base dito. Diba? Sabi niya yun. Sabi ko, maganda mahanap yung report ni Mayor Magalong. Maganda yun. Kasi siya nagpatunay na mali ang EJK. Living witness. Si Mayor Magalong sa mga meeting na to. Diba? Tapos nag-cheer pa yung crowd sa Hong Kong. Diba? Ngayon na kinuha siya. Kasalanan ng gobyerno. Willing siya, At sabing kidnapping. Tuloy. Oops, nasaan ka na news? Ito. Ng chartered plane para dalhin siya sa dahig. Tinawag din kasinungalingan ni Duterte ang paratang na siya ang nanguna sa extrajudicial killings. Ipinakalat daw ito ng mga kalaban niya. Ayun Kita nyo naman yung sinabi niya sa Hong Kong. Hindi nga siya nagsisisi. Ginawa niya daw yung para sa bayan. Sa politika, sabi pa ni Duterte, ayaw niyang dumalo sa pagdinig na malilimutan din naman niya matapos ang ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Tanggap daw niya na Pero lahat ito binasa sa kanya at naintindihan niya to Daw. mamatay na siya sa kulungan. Kumpiyansa naman daw ang dating Pangulo na kayang kontrahin ng kanyang legal team ang ebidensyang ilalatag ng prosekusyon laban sa kanya. Jiggy? At Camille, dumalo man o hindi ang dating Pangulo, ano magiging takbo nitong confirmation of charges hearing?
Jiggy, tatalakayin sa pagdinig na yan ang saklaw ng kaso ni Duterte. Pakinggan din ng argumento ng defense, ng prosecution at legal representatives ng mga biktima. Maaaring magharap ng mga testigo ang alimang partido para patunayan ang mga aligasyon. Layo ng pagdinig na ito na alamin kung may sapat bang ebidensya na magpapatunay na ginawa nga ba talaga ni Duterte ang kasong crimes against humanity at kung dapat nga ba itong matuloy sa paglilitis. Jiggy, kung mapapansin mo, ay magkaiba ito sa judicial process na nakasanay. Clear. Kahit naman si VP Sara, sinabi niya at the time. Si Ma'am Elizabeth yata yung si VP Sara. Hindi na siya, si dating Pangulo Duterte, wala na siyang maintenance. So, ibig sabihin, gumaganda yung health niya dun. Diba? Gumaganda yung health niya dun. Kasi wala siyang Coke Zero dun. Ha? So, paano masasabi? Paano masasabi na nag-uulyanin siya? Kung yung mga medical experts ay walang rason para magsinungaling sa findings nila. Walang rason, ha? Samantalang ang akusado may rason para magsinungaling. Ha? Okay, anyway, dito, pakinggan natin to. Okay, pakinggan natin. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Diba, it devolves yung nagiging sa sinasabi nila noon because of the alleged unfitness, psychological or mental incapacity of the president not to stand for trial. But they tried that, but it was rejected by the pre-trial chamber. Nag-appeal sila dun sa ruling na yan. It was again rejected. Now, itong ganyang mga declaration, we could see that he knows what he's talking about. He knows what the case is all about. He knows what he is up to. Hindi nakapag-recognize the jurisdiction of the ICC. Diba? So, and then also, it's a sort of a strategy. It's a strategic move para rin nung VP Sara Duterte announcing very early her presidential bid. Sabay pa sila yesterday to make such an announcement. So, let's wait on the video. Ano yan eh, yung action is that he's saying now na walang jurisdiction kasi kinidnap daw siya and all that. But it's a court of limited jurisdiction, an international court. Oh, di ba? ICC to. Kung kinidnap ka, di dapat, binalikan na sa Pilipinas kung totoong kinidnap ka. Yan yung ginagamit ng ICC eh. Di ba? Paano ka, sabi ng mga prosecutor, paano ka dapat i-release? Kung ikaw mismo nagsasabing kinidnap ka, so sinong tao ang babalik sa kanyang kidnapper? Ito yung mga style ni... Ito tuloy nakikita ko ha. Feeling ko. Marami naman nagsabi nito eh. Pero after this, si Pangulong Duterte na rin daw nag-dictate ng mga ito kung totoo ito na siya ang nag-dictate. Kasi hindi yung mga salita niya before. Pinakita ko sa inyo, di ba, willing siya to be arrested. Hindi niya salita yung word na kidnapping. Di ba? Well, anyways, salita yan ni Medial Dea. Di ba? Feeling ko tuloy, pinapatagal nila to. Lahat ng technicalities ginagawa nila. At nagpapaawa sila sa tao for VP Sara's career. Diba? Yun yung lumalabas. Ano ginagamit ng tatay niya? For her political career? Kumbaga, idadaan sa awa na naging unconscious daw, nakitang unconscious, tapos fake. Fake news. So kahit, di ba, may ganun balita eh. Sinabi din po nag-aalit siya dahil dinalaw daw ng taga-Philippine Embassy, naging unconscious ang tatay niya. Tapos hindi totoo. Di ba kasi otherwise dapat yung ICC nag-report na unconscious yung tatay niya. Di ba? Hanapin natin ha. May report ha. Pinasinungalingan to ni ayan Yan, si VP Sara nagsabi nito mga kakliri. Diba may letter siya? Nagalit siya doon sa taga-Philippine Embassy tapos nakita yung tatay niya na unconscious. Fact check. Duterte was found unconscious in his room at the International Criminal Court Detention Facility in The Hague, Netherlands on November 22. Rodrigo Duterte's lawyer, Nicolas Kaufman, and Vice President Sara Duterte have denied that the former president was found unconscious in his detention room in The Hague, Netherlands. Pero, di ba, mga kaklir? May letter si VP Sara. Sa letter niya. Kailangan natin yan. Kaya nga yung pinatanong natin sa DFA eh. Kung totoo yun eh. Okay? Kailangan natin.
Eto. Sa kanya galing to, mga ka-clear. Sa kanya galing to, ha? Pero later, dininay niya. Dininay ni Kaufman. Oh. Sara Duterte says underwent lab test after found unconscious. Sa kanya galing. Diba? Serious dictation was driving me crazy, so I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. Diba? Ayun, siya nagsabi, sana yan. Credible information received by the family from the hospital or sources reveals that the former President Rodrigo Duterte has to be subjected to a laboratory test after being found unconscious on the floor. She said in the statement released Sunday. Bibi Sara yan. Sa kanya galing tong fake news na to. O tapos, after that, ito na. Kaya anong araw yan? Tingnan natin yung date, ha? September 27, 2025. Okay? Tapos, sinabi nila, hindi na found unconscious. Wala na. Binawi na nila. Diba? So, dapat pakita nila yung proof na unconscious to, saka dapat nagre-report sa ICC. Kung talagang naging unconscious to. Diba? Diba? Yun lang mga klito. Ito pa. Sige, tuloy tayo. Saan tayo? Sige. Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat. It was by virtue. He was transported to the Hague because he was arrested by virtue of a validly Paano mo daw i-claim na kidnapping? You were arrested using a valid warrant of arrest. Diba? issued warrant of arrest. And then strategy in the sense na, this is again appealing to the emotions of the Filipino people. That's correct. Appealing to the emotions of the Filipino. Matanda na, mahina na, hindi na nakakaalala. Pwede na siya mamatay doon. Mga clear. Siya, ang dating Pangulo Duterte, nakakapag-celebrate pa ng Christmas. Nakapag-celebrate pa ng Valentine's Day. Yung mga pinatay niya, na walang awang pinatay, wala na. Hindi man lang nadinig yung salitang hearing. Di man lang nadinig yung salitang korte. Di man lang nadinig yung salitang guilty or acquitted. Kasi, napagbintangan pa lang o nakursunodahan man lang, sentensyado na ng death penalty. Ganun yun, di ba? Deep down plano na ni Sara Latchang sacrificing her own frail father for her own greed to be president. Mukhang yun na nangyayari. Diba? Gagamitin nila yung sitwasyon ng kanyang ama para kaawaan sila na hindi man lang binabanggit ano na ang sitwasyon ng mga pinatay. Diba? Umiikot ang mundo sa kanila na lang. Maski sa press briefing, puro Sara. Umaga-gabi sila laman ng feeds. May happy trips. Diba? Wala ng power mga Duterte, hindi nga sila makabuo ng malaking rally, umaasa lang sa INC. Actually, Leloy, kaya nga ang Pangulo pag tinatanong ko anong opinion, wala. Good luck. Bakit? Busy yung Pangulo kakatrabaho. Samantalang yung team itim, busy kakapanira, kakapromote ng sarili. Mananalo sila sa kakapanira at kakapagsinungaling. Kaka-fake news. Kakagawa ng drama. Ganun na nangyayari. Paawa na lang ang huling barahan nila kasi alam nila maaawain ang Pinoy. Nakakalungkot lang. Maraming nalinlang dahil hindi alam ang totoong nangyari. Kaway ne o 7. Omnio G, kaawaan ang Epstein ng Pinas. O nga, no? Ilan silang Epstein? Diba? Tatay Jess Beltran, Buji, ang dapat maging senador sa laban kay laban. Talaga, Buji, ikaw talaga. Lourdes Aparicio. Teka lang. Jasper, binoto at nanumpa si VP sa taong bayan para magtrabaho sa bansa at hindi para mag-abogado at maging taga-alaga ng tatay niya. Magbitaw siya sa pwesto para full-time siya matulungan tatay niya. Diba? Shuriken Saki, Maylin Maynanali, Angela Gonzaga, Poras, Lourden, Master Pogi, Takumi, Vincent Lemon, Rebeton 2.0, Red, Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Files, MUG, Rudy Manuel, Sharon Banyaga, Trexie Villa 11, DJ Byron, Tatay Jack Ferd, Suteki Mine, Maestro Sport TV, Director Di Valera, Let Reyes, and Banat Boy. Sila Reyes, nasa labas sila Reyes.
Edgar Dungo sa Manila, Josephine Makatula. So yun lang mga clear. Ating tapusin nga natin to si Congresswoman Leila. There that he knows that he could actually die while in prison. So ano yan? Feeling kasi malapit na yung confirmation of charges next week na. So again, they're perpetuating or pursuing this narrative na kasi bakit mga dayuhan ang nag-apply sa kanila. When the very crime, the crime that he is accused of is against humanity. And that certainly falls within the jurisdiction of the ICC under the Rome statute. So part yan ulit na para to rekindle na naman yung mga emotions and then the support to consolidate their forces again in dropping up for the Dutertes alongside itong premature and early announcement by Vice President as a presidential candidate. Halata na naman, it has something to do with the impending impeachment proceedings. You know, para sa pwede nilang ano yung narrative nila. Na kaya ito ginagawa because they would want to obstruct and hinder my presidential bid. You know, that it is all politically motivated. Oo nga, puro drama mga clip, puro drama. Pero ang Pilipino kasi mahilig sa drama eh. But on the part of the complainants, because there are 4 complaints already, correct? There are 4 complaints of yesterday. All of these complainants are private citizens. And they are all the Yes, tama Luther. Ang mga complainant doon, Pilipino rin. Huwag niyong kalimutan. Ginagamit ng mga Duterte, sabi ni Luther, yung appeal to the emotions kasi likas sa mga Pinoy ang pagiging maawain. Yes. strong view that this is all about accountability. Kaya hanggang ngayon, since 2024 pa yung mga allegation against her, it remains unanswered. So wala pang closure. This is the proceedings na dapat sagutin ni VP Sara. It should be, yun muna dapat ang asikasuhin niya before her presidential ambition. She should answer to the people. And we cannot sacrifice the principle, the primordial principle of accountability under the Constitution, under Article 11 of the Constitution. Thank you. O yun. Mukhang naggagamitan nga lang talaga. Rizal and Benito Jr. makapal talaga at matigas ang pagmumukha ni Duterte. Can't trust your AI results? Let Borium sift through 100. Okay, mga clear? Okay, Jonas, Benavides. Alright, salamat, attorney. Okay na tayo dito kay attorney. Thank you very much. Kaya nako po, yung tatay nyo, agin-agin ulyanin, no? Oh, ginagamit to rin ni Lustay, anak ng kamote. O to, dalawin nga natin saglit si Risa Hontiveros. Dalawin natin saglit si Risa Hontiveros. Okay, kauntan muna tayo.